Magandang araw! Welcome to Podcast Di Pamilya. Kasi sa podcast nito, iisa tayong pamilya. So, ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw na to? So, ang ating tatalakayin ay kamalayan sa kasarian. Alam niyo ba kung ano ang yung kasarian? Sairi, alam mo ba? Sa ngayon, 50-50? Anong ibig sabihin? Ikaw siyan, ano? Meron ako mental illness. Paano naman sa'yo? Natutoy ko na yun. So, ang kamalayan sa kasarian ay tumutukoy sa pag-unawa at pagkikilala sa isang tao o isang individual sa kanyang sariling kasarian. Ito ay isang mahalagang aspeto ng personal na identidad na nagbibigay daan sa atin upang maunawaan at maipahayag ang ating sarili sa parang tunay at makabuluhan. So, ano nga ba ang pinagkakaiba ng sex at gender? Ano nga ba siya? Alam mo ba? Pagkakaalam ko, ang kaibahan ng sex at gender ay sa sex, karamihan ito ay tinutukoy uri sa physiological ng mga tao. Then sa gender naman, ito ay about Ano? dito nalalaman ng mga tao kung ano ang gusto nilang sexualidad. Hindi lang lalaki at babae, pwede silang magmahal ng ibang tao na pwedeng kasarian nila o mga inanimate na mga bagay. Ganun pala, ganun. So, ang ibig sabihin, yung sex na tinutukoy ay isang Physiological. So makikita siya, makikita na sa lalaki. physical appearance ba? So kung isa kang lalaki, ano ba ang sociological mo? Ano? Meron bang hindi pwede sa podcast. Hindi pwede sa podcast. So sa babae naman, alam naman natin yung babae, may Coca-Cola na body, di ba? Yan. So ano naman ang ito sa pagkakaiba ng gender? At ano nga ba? Sa gender, malalaman natin yan kung ano ang gusto nilang kasarian kahit hindi naman kaugnay sa kanilang katawan. Kung gusto nilang maging bakla, na gusto nilang lalaki sila, yan ang isang topic ng gender. Kung sa babae naman, kung gusto nilang kahit anong gusto nila sa lalaki ba, babae ba, hindi natin malalaman kasi yan ang gusto nila. So yun ang gender. Ay, ito sa din. Ano ba ang iyong kasarian? Alam mo ba? Ngayon, sex. Ano ang sex mo? Lalaki. Pero ang iyong gender ano? Hindi pa sure. Dinosaur. So punta naman tayo dito sa paano naman ano nga ba ang pinagkakaiba ng sexual orientation at gender identity? So, ano nga ba ang sexual orientation, Sairi? So, ang pinagkakaiba ng dalawa, tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyon, affectional, emotional, sexual at malalim na pakikipagrelasyon sa tao. Ang kasarian ay maaaring katulad sa kanya. So, yun na, yung pinagkaiba ng dalawa. Yung sexual Orientation ay maaari siyang makipagrelasyon sa kaparehas niya. Yan ba? So, ang nandito ay attraction, emotional, sexual at malalim na pagkikipagrelasyon sa taong ang kasiyahan ay maaaring katulad sa kanya. So, di ba, meron pa ito? May 4 na to, di ba? So, yung orientasyong sexual ay maaaring mauri sa mga sumusunod. Ito ay ang mga heterosexual, homosexual, bisexual, at saka asexual. Ano nga yan? Heterosexual, Homosexual, bisexual, at saka asexual. So, ano naman yung kahulugan nito? Gender, alam mo ba? Opo. Ang heterosexual ay nagkakanasang sa kanilang gender. So, ano ba yun ang
nagkakanasang. Nakakanasang. Ano bang galogan niya? Desire, di ba? Oo, desire. Yung may desire ka. At ang homo naman ay yung nagkakagusto sa kanilang kasi ng Yes. kaparehas ng kanilang sexualidad. Like, Lalaki sa lalaki. lalaki Ganun ba? sa lalaki o Pwede ba sa babae sa babae? ganun din. So, ang bisexual ay yung nagkakagusto naman ang isa lalaki sa babae pero nagkakagusto din siya sa lalaki. So, pwede dalawa. Ah. Pwede siya magusto sa lalaki at pwede rin sa babae. Plus, Plus, ang asexual ay hindi naman nakakaramdam ng pag-ibig, tas wala silang malay-malay sa ano yung mga anong ganap sa mga relasyon, gano'n. bakit naman? Unfair! Di ba? Unfair. Asexual. Asexual. Bakit yan? Hindi nakakaranas ng pag-ibig ba? Ha? Paano? Wala kasi silang damdamin about sa ganong Hindi. Tayo mo tao. Ano tayo emotion, di ba? Bakit hindi sila nakakaranas? Hindi sila nakakaintindi kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkakakaya. No? Kaya ganasan, ang mga tao gusto nila ayaw mo muna magkakaroon ng relasyon sa iba. Kaya nararating ito sa pagsasalita ng sexual. Hindi siya muna So, gusto ng lalaki, hindi din siya gusto ng para sa'yo, ano nga ba ang hadlang nito na paano na giging isang asexual ang isang tao? Ano ba? Alam mo ba? Sa iyong opinion, ano nga ba ang mga hadlang nito? Para sa akin, ang angat lang sa pagiging asexual ng isang tao is hindi niya alam kung ano yung gusto niya, na hindi niya alam, hindi pa tukoy kung ano yung gusto niya. So, pahiwatig mo na niligo siya na. Ganyan. Parang ganun. Tapos, Niligo na. Di ba yan? tapos, ayan. Yan yung isang halimbawa. So, yun ba yung kahulugan ng apat na? Hetero, ano? Hetero, Heterosexual, homosexual, bisexual, asexual. So, yun nga pala. So dito naman tayo sa ang pagkakilanlan ng pangkasarian o gender identity o yung isa. Anong tawag yan? Yung isa? So, yung isa is gender identity. Yes. So, yung gender identity, kilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya'y pinanganak. So, dito sa gender identity, hindi siya nagbabase sa kung ano yung inalabasan niya nung sinilang siya. So, for isang halimbawa ito is parang ikaw, lalaki ka, tapos yung damdamin mo is pambabae, hindi lang nakabase na porket lalaki yung kasarian mo, is lalaki na yung damdamin mo. So, sa gender identity, maaaring maging babae yung puso mo kahit lalaki naman yung kasarian. Pwede ba yan? Pwede di ba? Sa panahon yan, Parang ganyan. open na. open lahat. Pero hindi pala sa lahat. Hindi naman, open na kasi lahat. Kasi may respeto tayo sa bawat isa. So, ano pa ang mga halimbawa nito ng gender identity? So, ito ay initial na tumutukoy sa mga taong lesbiana, gay, mga bisexual at mga transgender. Ano? Lesbiana, Bisexual, Bisexual, gay, at mga transgender. so, ano nga ang mga kahulugan nito? So, General, alam mo ba? ang lesbian o tomboy ay ang kanyang pangatawan ay babae pero kumikilos pang lalaki. Opo. Tas ang gay or bakla ay ito ay ang umiibig ng lalaki at saka babae. Para din siyang bisexual. At saka ang bisexual naman ay umiibig sa kapwa niya lalaki. So, pag lalaki ka, pili ka magkagagusto sa kapwa mo lalaki. Ang transgender naman ay ito ay kinikilos na hindi batay sa iyong kasarian. Like, babae ka pero kung kilos ka bilang isang lalaki,
o lalaki ka, kumikilos ka bilang isang babae. So, pintahan natin. Isa-isahin natin. So, yung lesbiana, yung sabi mo, isa siyang babae pero may pusong lalaki. Yan ba? Lesbian? Pero paano naman yung isa siyang babae pero may masculine siya, mas masculine na type ang kanyang katawan. Pero ang kanyang puso ay isa pa ring babae. So, maaari ba itong tawagin na lesbiana? Ano? Hindi. Bakit? Sa definisyon natin lesbiana, kung ang babae buff daddy man yan o hindi, kapag gusto lang talaga niya ng lalaki, hindi. Ang ibig sabihin nito, heterosexual lang talaga siya o straight. Kasi hindi naman siya nakasang-ayon sa pagsasabi natin ang lesbiana, pag isa siyang babae na gusto rin sa ibang babae. So, yung isang babae na gusto sa isang babae ay maaari ba natin sabihin na parte ito sa gay community? Diba? Pwede kasi Hindi ba pwede? Say, bakit? Kasi pag sinasabi natin gay community, ito yung mga hindi yung parang nagkakagusto sila sa kapwa nila kasarian, kaparehas na kasarian. So, yun nga po ang pinagkakaiba ng dalawa, sexual orientation at gender identity. So, punta naman tayo sa gender role. Papel na ginagampanan ng kasarian noong mga taon. So, punta tayo sa pre-colonial. So, itinutukoy dito at ang mga babae na itinatago sa mga publiko. So, tinatago sila sa publiko. Bakit naman kaya? Dito sa pre-colonial, sa tingin ko, kaya tinatago sila sa pampubliko. Siguro, nung panahon, ito yung panahon ng Espanyol, no? Ito yung wala pa. Pre-colonial, Wala pa. So, mga kingdom, Siguro mga ganyan. mga tribo, ganyan. So, ayon sa kanila, nakasaad yung mga babae nasa bahay lang. Parang sila yung nagsisilbi sa bahay lang. So, itinukoy din dito na itinutuloy silang prinsesa. Bakit naman? Kasi nga, hindi sila pinapalabas. Pinapalabas. Parang inaalagaan sila ng mabuti. Yun nga. Hindi pinapalabas ang mga prinsesa sa kanilang mga kastilyo kasi ransom ba lang? Maling ransom eh. 1,000 gold. Ibibenta yung prinsesa. Hindi sila pinapayagan umapak sa lupa at hindi pinapayagan makita ang kalalakihan hanggang sa magdalaga. Ito yun. So yung magdadalaga, 18 years old ba or 16 to 18? Puberty, di ba? Dadalaga. So around mga 16 to 18. So hindi sila makakita o makakasalubong ng isang lalaki. Parang ganun. Parang ganun ba? So, hindi sila, para silang pasok pa sa paraan. Paaralan? wala namang paralan dati. Wala naman. wala pa. Wala pa talaga. Hindi pa Hindi pa established yung paaralan. Pero hindi natin alam, meron ng paaralan sa pre-colonial pero hindi natin alam. Ito ay isang uri na paaralan. So, punta naman tayo sa Amerikano. Sige. Amerikano. Ano nga ba? Wait, bago ang Amerikano, Espanyol, di ba? Sige. Doon tayo sa Espanyol. So, ano nga ba ang nasa Espanyol? Ano ang gender role nito? Kung sa pre-colonial, ang mga babae ay parang itinuturing na prinsesa. Sa panahon ng mga Espanyol naman, yung mga kababaihan naman ay hindi binibigyan ng karapatan na parang mamuno o parang gano'n. Wala ba silang karapatan? Hindi sila binibigyan Under ng mga kalalakihan. So, parang gano'n yung isa. So, according ni Dr. Lourdes Labus, so, a study of psychopathology and Filipino expresses, Filipinas are brought up to fear men and some never escape the feelings of inferiority that upbringing. So, ipinapahiwating ito na
kadalasan sa mga kababaihan sa panahon ng Espanyol ay natatakot sa mga kalalakihan. So, bakit nga yun? Di ba? Ano kaya? Ano kaya dito? Diyan ba? Ano nga ba? So, yung pala. Bakit natatakot ang mga kababaihan sa mga Para Hindi, sa panahon nito, di ba, sila yung hindi. Sila yung sunod-sunuran na at nakalagay lang sa bahay, di ba? Yun. Di ba? Para silang maid. Wala silang kalapatan, lumabas at po. Sundin lang nila ang utos ng kanilang mga asawa, di ba? Yun. Sa Espanyol. Yun nga ba? Tingin ko parang gano'n. Ang sa panahon ng mga Espanyol, hindi masyado, ang mga babae parang under talaga ng mga lalaki na dapat kung ano yung gusto ng mga kalalakihan dapat sinusunod talaga ng mga babae para Para masaya, para walang bumugan, di ba? para walang masakitan. So, iwan na natin yung Espanyol na panahon. So, dating days ako sa Amerikano. Sige lang. Ano nga ba ang ibinahagi ng mga Amerikano sa kababaihan? Ano nga ba? Bilang? Ano ba nagsulat dito? Ito. Sa'yo rin na. Basa. So, ang pagdating sa mga Amerikano ay nagdala ng idea sa kalayaan, karapatan at pagkapantay-pantay sa Pilipinas. So, natuklasan ito ng mga kababayan na hindi lamang dapat bahay at simbahan ng mundo na kanilang ginagalawan. So, noong Abril 30, sa taon ng 1937, Wow. nasa mga 70% ng mga bumoboto ay pabor sa pagbibigay karapatan ng pagboto ng mga So, kababayan. sa panahon ng Amerikano, meron ng pantay-pantay, di ba? So, equality? Gender equality na ba yun? Hindi pa siya Paparating pa? paparating pa lang. Hindi pa siya masyado. So, ang ibig sabihin, ang mga Amerikano ay isang malaking bahagi na bigay ng kalayaan sa mga kababaihan, di ba? So, dapat ba tayo pasalamat sa mga Amerikano na dumating sila sa atin, di ba? Para sa akin, Kayo? Bakit? Kasi, yung mga kababayan, marami din naman parang maibigay, maibabahagi sa ating lipunan. So, sa panahon ng mga Amerikano, malaking ambag sila na inibigyan ng karapatan mga kababayan sapagkat hindi naman perfecto ang mga kalalakihan. Maraming mga idea na hindi nila parang hindi So, pa- sa panahon nito, di ba, ang mga babae walang boses sa mundo, di ba? So, dahil sa Amerikano, binigyan boses ang mga kababaihan at maglahad sa kanilang mga opinion. So, kaya, noong Abril 30, 1,000, 737, okay. 90% daw ng mga bumoto ay pabor sa pagbibigay karapatan sa pagboto ng mga kababaihan. So, anong ibig sabihin nito? So, gusto ng mamamayan na mga babae karoon ng karapatan may karapatan na bumoto sa politika. sa politika. Hindi lang lalaki yung namumuhay sa... So, sa panahon nito, diplomatic na ba yung Pilipinas? Hindi pa ata. Di pa, no? Diplomatic naman. Under ito sa Under pa rin ito sa US, pero hindi ba, sinisakop pa tayo dito. 1950, pataas pa yung fully independence ng Philippines, diba? So, at noong Marso 1992, naganap sa Pilipinas ang lesbian activism nang sumali ang di kilalang samahan na Lesbian
active sa Marta ng International Women's Day. So, pagkatapos ng Amerikano, meron bang International Women's Day, di ba? Ibinahagi sa mundo ang International Women's Day. So, noong Marso 1992 daw, ang mga lesbian activism. Ano bang ibig sabihin ng lesbian activism? Ano yun? Mga kilos ng mga lesbian. Lesbiana. Siguro, sa pagkakalam ko nito, noong Marso, ito yung mga ganap na bilang gumawa, ito yung taon ata na sinaalang-alang yung mga International Women's Day. So, sa pagkakalam ko, may isang grupo ng mga kababaihan na kung tawagin ay mga lesbiana na parang gumawa sila ng isang organisasyon at doon parang naging tanyag. Yung parang doon nabuo yung grupo ng mga lesbian. Or tinatawag na lesbian activism. Parang doon sumali yung mga lesbian sa araw na ginanap yung International Women's Day. Parang ganun siya. Parang ganun. So, sa palagay ko, meron tayong nakakalimutan. Ano, sa palagay mo? Meron ba nakalimutan? Ano ba? Meron ba? Meron nga, yung panahon ng mga Hapon, di ba? Yung panahon ng Hapon. So, ano nga ba ang kalagayan ng mga kababaihan sa panahon ng Hapon? Ano nga ba? Ano sa opinion mo? Anong kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Hapon? Parang nandito na naman yung mga karasan. Karasan sa mga babae. So, sa kultura ng mga Hapon, babae pa rin ay under pa rin sa mga para sunod-sunuran pa rin sila dapat sa umutos ang mga Ayun yung kultura ng mga Hapon. Sa panahon na yun, uso yung rape, di ba? Di ba? Maraming mga babaeng ginahasa ng mga Hapon. That's why ngayon, meron kayo makikita na half Filipino, half Japanese, di ba? Konnichiwa. Mixed hybrid. Okay, so ipinapahiwatig na ang kababaihan sa panahon ito, sa panahon ng Hapon, ay nakikibahagi na ang mga kalakihan sa mga dayuhang Hapon. So, tumutulong sila na lumebellion sa mga Hapon, di ba? Ang goal ng Pilipinas doon ay makaahon sa pagsakop ng mga Hapon. So, hindi lang ang mga lalaki ang kumilos, kundi rin ang mga kababaihan. Dahil sa panahon ng Hapon, nung pagsakop ng mga Hapon sa atin, maraming mga kababaihan ng mga parang pinagtrato na tawag doon. Pinagtrato ng tama? Ang hindi tama. Hindi tama. So parang doon, makikita ng mga karamihang kababaihan na inaabuso yung mga kapwa nila kababaihan. So napagpasya nila na kung kalalakihan lang ang parang lalaban sa mga Hapon, why not na sasali yung mga kababaihan para mas malabanan yung mga Hapon. Parang pinapakita nila na hindi lang mga kalalakihan ang parang kaya na lumaban. So, Isa na yun, bansang Pilipinas, babae at lalaki, matanda man o bata. Lalaban natin ang bansang Pilipinas. Amen. So, punta tayo sa showbiz naman. So, ano nga ba? Uso sa showbiz. So, ang ating tatalakay ngayon ay Pure Young Feminismo. Theory of Feminism. So, ano nga ba ang kahulugan ng Pure Young Feminism? So, ito ang kilusan na ang layunin ay ipatupad ang karapatan ng kababaihan sa politika, ekonomiya, at lipunan. So, ipinapatupad nila ang mga karapatan sa mga kababaihan. Sa politika man, sa ekonomiya, sa bansa. So, sa iyong palagay, ano ang importance sa pure young feminism? Feminism is ano ang importance? Diba? Sa'yo naman. Sa akin, yung pure young feminismo,
ang tawag doon, ipinatupad na ang karapatan ng mga kababayan sapagkat dito sa importance ito is parang pinapakita na yung kahalagaan ng mga kababayan. Parang binibigyan na sila ng yung parang boses. May halaga na sila. Oh, mahalaga na boses, sa atin. diba? Ito yung feminismo. So, sa palagay natin, ano nga ba ang dahilan ng paglaganap ng feminismo sa ating bansa? Ano? So, mga stereotypes, pag-degrading ng mga babae, maling pagtrato nila at So, ano hindi kulangan ng karapatan. wala nang karapatan, diba? So, anong ibig sabihin ng stereotypes? Ano yan? Na tingin nila ang mga babae ay hindi talaga dapat magtrabaho sa mga ganyang mga trabaho rin. Kagaya lang sila ang mga CEO ng mga trabaho. Ina-underestimate ba nila yung mga babae? Yun ba yung stereotyping, diba? O kanang hindi talaga ay sa gusto talaga nila na dapat hindi talaga ang mga babae na magtrabaho doon. Kaya, Yun pala. So, yung isa, yung maling pagtrato sa mga kababaihan. So, ito ang dahilan sa paglaganap. Ito din ang isang dahilan sa paglaganap ng feminismo. Maling pagtrato. Women's empowerment din, ba yun? kasi minimum wage, below minimum wage, hindi pa talaga ipinaplaganap ng kanilang mga boses kung ano talaga ang gusto ng mga babae. So, sa panahon ngayon, ano nga ba ang kalagayan ng ating feminismo? Panahon na yun, parang Pantay-pantay na ba? pantay-pantay na, pero kung sa ibang lugar naman, titingin natin sa Amerika, na papasobrahan naman kasi book na lahat ng mga babae ito na hindi na talaga dapat tama yung pagiging feminismo nila. Ginagamit na nila ito para Isang way na paraan na minamaltrato nila ang mga lalaki. So, din sa atin naman, meron din naman tayong natawag na law. Yung parang anong tawag? and vows and- and violence against women. So isa yung akbang na pinapalaganap yung mga karapatan natin ng mga kababayan. Yun yung feminism. So, alamin naman natin ang mga iba't ibang Pilipinong feminista, mga pelikula na naman. So dito naman sa The Messenger, the story of Joan of the Arc. Na ang actress ay si Faye Donawan. So, siya ay isang actress na isang Pilipino na isang feminista. Yan. So, kilalanin natin ang mga iba't ibang feminista manunulat. So, sino-sino ba ang ilang palagay? Si Joy Barnes, si Gina Ligaya, Tapson, Tobias, Cynthia Nolasco, Evelyn Sebastian, Lowell Hati, Bautista, Ruth, Iline Mapablo. So, marami sila. So, sa panahon ngayon, pantay-pantay na ba lahat? Pantay-pantay na, lalaki, babae, LGBTQ, may iba't ibang foreign gender. Konti na lang. Konti lang. Pupunta na tayo sa ibang division, di ba? Sa bawat pagbukas ng ating mata, ibang panahon naman, ibang araw. So, hindi natin umulayan na ang bilis pala ng oras na ating katawan. Ang evil ng mga human yan, di ba? Human rights. So, yun lang pinag-uusapan natin yun. So, welcome again sa podcast Di Familia. So, I hope you enjoy our talkings. So, see you in our next podcast. Thank you. Bye-bye.